siya. Yan. You can take your picture po. Malamig naman siya. It's nice. Kasi hindi pa. Kailangan na yung makapanda ka. Pero kapag ano kasi ma'am, may mistaken ito within 20 minutes. Maano mo na talaga. Paano kaya sila nakahinga dati? Hindi ma'am, lalabas po kayo or ang exit point po nito is nasa bottom of the hill na. So approximately approximately po 3 kilometers po siya sana during that time. But ngayon po 5 meters po eroded na po siya. Mamaya sa taas po ituturo ko sa inyo kung saan po yung exit point. Kasi this is a 3 kilometers run sana nila papunta dun sa baba. Pwede nating ano yun po. Pwede natin babae para makita nyo lang yung area. Tara po. Halika. 5 meters lang naman po to. Malapit lang po. Malapit lang pa na. Halika na. Kaya po. Wala kang kasama dyan, Wala ma'am. kang kasama. Bakit? Bakit ka babalik? Yes po. Oh, tabang ka tao. So ito po yung ano niya. Approximately 3 kilometers po siya sana dati. But ngayon, ito yung eroded part na po. Ayan po siya. Ayan yung eroded part niya. Ay, siya po. Umana. Ayan po siya. So ayan po. Kaya may mga sack of cement po kami dito kasi we try to excavate po itong area na to para makita namin yung pinaka exit niya. But unfortunately po, yung taas niya na mismo ang nag-collapse. So it's not possible na po para i-excavate namin to. So ngayon po, sa labas, pagpunta natin sa labas, ituturo ko na lang po yung exit point nung dati, yung exit point nito, para may idea po kayo from here, napakalayo po yung exit point niya. Napakalayo po ng ginawa ng mga Filipino dati. Okay po? Ano po ng guardhouse nila dati? Ito pong maliit. Ay, yung liit. Ayan po. Siguro itong gwardiya nila. Kumbaga po, itong guardhouse na to, nagbabantay naman po mula sa baba, yung pataas naman. Yan ang guardhouse na yan. So dito naman po, yung pinasok natin na eroded part po sa baba, makikita nyo po yung rice field na yan sa baba. Dito po kayo, dito. Yung rice field po na yun sa baba, tingnan nyo po. Ay, sorry. Yan yung exit point niya po. Layo. Ayun na rice field. Kasi sa rice field na yon, kung makakapunta tayo doon, may makikita kayong 3 tunnel naman. Isa pong ginawa lang nilang refuge during the war na binobomba po sila. Isang tunnel, yung exit point po na binabaan natin. Tapos yung isang tunnel po, yung napakalaking tunnel na ginawa po nilang taguan ng mga trucks nila para hindi po makita sa taas. So, meron pa po dun sa rice field na yun. Kumbaga, that is a 3 kilometer from here going to the rice field na yun. Yun yung exit point niya. So, dito po, sinabi ko nga na this construction finish on December po, kahit itong pathwalk. Kaya ang pinaka dulo niya po is ito na lang po. Pero nung January po, we have discovered a new tunnel po dito sa taas. Meron pa po kaming tunnel doon. Pero ginamit po nila ng mga Hapon yun as refuge lang. Taguan lang po siya habang binobomba po sila. Wala siyang branches. Pero pwede nating tingnan if you want to. Hindi ako na doon. Ayun yun na. Hindi sila, baka gusto nito na mabagay. Yung gusto po, Mabagay. pagod na? Pagod na? Yung gusto po, pwede sumama sa amin. Okay po, tara sir. Galang. Yung mga papasok lang po siya. Wala siyang branches katulad ng pinasok natin. Okay po? So, ito po siya. Look. Joke lang. Oh wow, grabe si kuya oh. Pininiwanan mo kami dun ha. Grabe si kuya ha. Alam niyo po yung pili tree? Ito, Pili pili nuts. nuts. Yes. So ito po, Pili to. tinatawag po namin dito sa Bicol kasi native lang po siya sa Bicol region. Dito po kayo para hindi kayo mainitan. So dito po, ito po yung pili nut niya. Yung ripe niya is kulay black. Pero pag green pa po siya, hindi pa pwede siyang i-harvest.
Tapos, ito pong pili na yan, tinatawag po namin Tree of Life. Kasi kahit sa coconut po, ito walang tapon din. Kasi ito, kapag fresh harvest mo siya, ilalagay mo lang siya sa mainit na tubig. Hindi mo siya papakuluan. Mainit na tubig lang. Babalatan mo siya. After mo mabalatan, kakainin mo po itong meat niya. Oo. Pag nakain mo pong meat niya, depende po sa inyo kung saan nyo gustong isawsaw. Sa toyo, patis, bagoong, asin lang. Oo. Hindi na to sir fresh eh. Diba? Kanin. Tapos after nito, pag nakain nyo na po, ang makikita nyo na is yung shell. Ayan na po siya. Yung shell niya mismo. Ah, si Pearly. Ito po, shell. Ito yung shell niya. So ito yung shell niya, pag biniyak mo po ito, dito mo makikita yung kinakain yung mga salted pili, mga candies. So yung shell niya mismo, hindi mo siya itatapon kasi pwede mo po siyang gawin panggatong or charcoal. Kasi mas mainit pa po siya sa kahoy. Okay po, tara po. Kayo ingat pasok dito. Sinong gusto mauna? Pangit pakinggan. Mauna pumasok? Ang pangit naman pakinggan ng Hindi papa. pa nga tapos eh. Ba't ganun papa? Kayo ma'am, sige po. Dito kasi, isang papasok lang naman yan. Very safe naman po siya. Kaya, sino ang gusto mauna? Isa lang po. Kayo na. Oo. Depende po kung gusto nyo group. Para meron din po kayo. Sama tayo ta. Sige po, sama kayo. Iwasan nyo lang po yung nakagat mo na. Watch your head po, very low ceiling yan. Para makita nyo lang. Kasi ito ma'am, na-discover namin. Hold you first! So, dati po, Ang daming pala. Ibaba mo yan, hindi mo makita eh. Ay! Wala nang dead end. End na siya. Oo, yan. Basta tayo. Tara na sa camera ko. May hilo sa iyo mga nanonood. Hindi mahingi, parang ano, mga growth din sila sa palawan. remember niya, after 8 days, remember na Pala ka din. yung PDT pala Bay, yuko ka. nakaharap ng tunnel. Okay, so this is our tour here in Santa Quintina. Quintini, whatever tunnel, whatever Quintini tunnels. We're leaving now. We're going to our next destination, which is Casago Ruins. So we're gonna see the Mount Mayon closer.